Mananagot na. Breaking news just in, delikado to. Sen Zubiri bumuelta na. Sen Bato nagsalita na. Ayan na, no? Painit ng painit ang politika ngayon. Ayan, siyempre ito kay Mig Zubiri, no? Ang buwelta niya raw dito sa pamagat, no? Na matutunghayan natin ngayon. Siyempre, etong balitang ito ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po ay update sa ating napansin doon sa pagbitiw ni Senate President, dating Senate President Mig Zubiri. Okay? Ang una nating pag-uusapan ay itong si Senator Bato de la Rosa. Inamin niya, okay? May inamin siya bakit napaiyak siya noong time na nagbitiw ito si Senator Zubiri. Okay? Nakikita natin yung emosyon ng pag-iyak ni Senator Bato. Parang malaki ang kanyang dinadalang problema. Hindi. Siyempre, alam naman natin si Senator Bato ngayon, stress yan. Dahil pinamumunuan niya ang pag-iimbestiga dyan sa PIDEA leaks na yan. Siyempre, kahit naman sino no, talagang nakaka-stress tapos mahahaluan pa ng kalungkutan, no, sa pagre-resign ni Mig Zubiri. Nako. Explain ni Bato de la Rosa bakit siya umiyak. Okay, yan mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Senate President, no? Bagong Senate President Chis Escudero. May inamin itong si Chis Escudero tungkol dito kay Mig Zubiri. Okay? Yan, malalaman nyo yan mamaya. Ano ba itong inamin ni Chis Escudero tungkol dito kay Mig Zubiri? Okay? Yan ang pangalawa nating pag-usapan. Pangatlo nating pag-usapan ay itong si Senator Amy Marcos. May interview ito tungkol sa nangyari sa gulo sa Senado. Okay? Pakinggan natin si Senator Amy Marcos at meron akong napansin tungkol sa kanya. Parang umiiwas lamang po sa issue itong si Senator Amy Marcos. Mamaya i-explain ko itong tatlong topic natin. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating video, itong ating live sa Facebook at sa YouTube. Mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Go! So, simulan na natin. So, yung pag-iyak ni Bato de la Rosa is may halo yon na nahiya siya kay Mig Zubiri. So, i-play natin itong video na ito para maiintindihan po natin bakit nagkaganon. Bakit bumoto si Bato de la Rosa dito kay Chis Escudero. Okay? So, let's play the video. Pasok, Bato de la Rosa. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na nahiya siya kay Senator Mig Zubiri nang sumuporta siya ng biglaan kay Senator Chis Escudero. So, sa madaling salita, biglaan yung pag-vote niya kay Chis Escudero. Okay? That's why umiyak siya kasi kahit hindi bumoto si Bato de la Rosa, kahit hindi siya boboto kay Chis Escudero, talagang ang planado na talaga na si Chis Escudero yung maging susunod na Senate President. So, kumbaga parang parang naka-fix na talaga yon. No, kahit sabihin natin na parang walang bumoto kay Chis Escudero, kay Senator Chis, no, is talagang siya talaga ang magiging Senate President. At talagang si Mig Zubiri, si Senator Mig Zubiri ay talagang mawawala na sa eksena. Yun. No, kahit bumoto man o hindi si Senator Bato, is ganun din yun. Pero parang sana na lang, no, binoto na lang ni Sen Bato, no, si Mig Zubiri kahit na sabihing talo siya sa bilang para hindi siya masyadong parang konsensya ba yung tawag to? Kasi minsan talaga ang hirap talaga yung sapilitan, no? Kapag hindi mo naman gusto tas pipilitin ka,
eh mahirap talaga. Pero sa sitwasyon nun is wala na nga siyang magagawa. No? So yung pagboto ni Bato de la Rosa, parang na-force na lang siyang magboto kasi wala na eh. Nanalo na si Chis Escudero sa botohan, no? Kasi mga ilang votes lang, 'di ba? Kailangan lang ng 13 votes, okay? So ayun. So 13 votes na kaya si Bato de la Rosa hindi na siya pinilit doon, okay? Pero ako paulit-ulit nating tinatanong, no? Alam naman natin si Chis Escudero is kontra sa sa Chacha, no? Sa mga ganyan-ganyan. Tapos si Senator Migs nga is hindi niya pinayagan yung ganyan, yung pag ng mga People's Initiative, mga ganyan, yung pagsulong niyan. Kumbaga doon din nagsimula. Yun din. Tapos nga yung yung PIDEA leaks, parang pinapayagan niya ng ganito, parang masyado siyang nalagay sa hot seat, parang ganon si Migs Zubiri. So ang nangyayari ngayon, si Chis Escudero is alam natin kontra doon, pero talagang siya inilagay ng Senate President. So, ang mangyayari niyan, kahit kontra ba si Chis, maaaring hindi siya maging kontra soon. Nako, parang, nako. Parang, hindi na natin kailangan ng botohan. Basta pag sinabi namin, pasok mo yan, parang ganun ba? Tignan natin. Diyan natin masusubukan ng isang Chis Escudero. Kung talagang siya ba ay madaling mapapayag sa mga ganyang klaseng pagsubok na darating sa kanya sa pagiging Senate President. Play. Teka muna. Play. Para maging bagong Senate President, kahapon, May 21, hindi mapigilang maging emosyonal Ma'am Nelsky, ayan, present yung ating isang moderator. ni Senator De La Rosa ng pasalamatan ng dating Senate President sa kanyang suporta. Ayon sa mambabatas, last minute na siyang pumirma sa resolusyon. Klarong-klaro yun ha, last minute na si Bato de la Rosa na pumirma doon, na nag-vote siya kay Chis Escudero. Last minute, okay? Para suportahan si Senator Escudero nang makapagdesisyon o mapagdesisyonan niyang sumama na sa mayorya. Alam nyo, bakit napaiyak si Bato? Isa sa mga analysis ko dito, kung matatandaan po natin, si Senator Bato de la Rosa po ang nangunguna na paimbestigahan itong PIDEA leaks na ito. Unang-una, magpapasalamat tayo kay Sir Bato de la Rosa. Kasi gumawa siya ng hearing tungkol dito sa lumabas na PIDEA documents na talagang pinaalam ni Bato de la Rosa na may ganitong dokumentong nag-i-exist. Which is, this is very important dahil po nakalagay doon ang pangalan ng ating presidente ng Pilipinas. Alam ni Senator Bato de la Rosa na dapat malaman ito ng taong bayan. So, unang-una, dapat magpapasalamat tayo kay Bato de la Rosa. Ayan, Bundaberg Farming Vlog. Ayan, maraming salamat sa $4 po. Maraming salamat. Wow. Australian dollars, $4 by Bundaberg Farming Vlog. Ayan, gawin ko. Sana all $4. Oy, baka neme. Ang mga katunay, ha? Na itong moderator. Ginagawa ko kasing moderator yung nagpapakape kasi para matatandaan ko sila, okay? Na lagi kong mapapasalamatan. Mahalaga sa akin yung mga sumuporta sa ating channel kasi po para ma-improve natin, isa rin sa aking layunin, ma-improve itong aking studio, okay? Para tuloy-tuloy na ang ating mga araw-araw na talakayan, okay? Maraming salamat, Bundaberg Farming Vlog. Taga saan ka ba po? Ayan, standard moderator. Okay, maraming salamat po. Okay. So, nawala na ako. Si Bato de la Rosa po, isa siya sa mga instrument para maiparating sa taong bayan na ang ating presidente is involved sa dokumentong ito. Okay? At si Senator Bato de la Rosa, isa sa mga pinanghawakan niya doon is naniniwala siya na yung dokumentong yun ay totoo. Paano ngayon to? Pag iba na yung Senate President, may posibilidad bang mapahinto yan? Yung hearing na yan sa Senado, syempre, alam naman kay Senator Migs, is tinutuloy-tuloy pa rin. Diba? Ayaw itigil ni Senator Migs kahit na alam natin na gusto nang ipatigil yan, yung investigasyon na yan, dahil talagang malalaking pangalan yung nasasangkot dyan. Kaya lalong-lalo na administrasyon, diba, yung nadadawit. So parang pinapahinto, gusto nila ipahinto. So eto ba, ngayong bago na ang Senate President, may posibilidad ba yan na mapahinto
Wah, yun ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. Okay? Kasi nga, if you will try to check the document, Xerox copy yun. Tapos may butas, in-explain ko na ito ha, nandoon sa, nakita yung fastener doon. So meaning to say, ito ay compilation na Xerox. Okay? So mapapansin mo talaga na this is an old document na Xerox copy at nilabas ngayong 2024. Okay? Pero ngayon, hindi na mahanap-hanap sa PIDEA. Okay? At hanggat ngayon rin, hindi rin ito inamin ng present administration na itong PIDEA. Okay? Hindi nila inamin na nag-i-exist yan. Eh, sa totoo lang, baka naman talaga hindi nag-i-exist kasi wala na dyan. Hindi na matagpuan. Ang tanong dito, sino ang may hawak niyan? So, unang-una, nagpapasalamat tayo kay Bato dyan. Dahil kung iba pang senador dyan, eh hindi talaga ito hiniring. Hindi ito binigyan ng pansin. At nagpapasalamat itong si Bato, kaya nga umiyak siya dahil pinagbigyan, si Bato de la Rosa, pinagbigyan siya ni Zubiri. Hinayaan siya ni Zubiri na magproseso yung hearing. 'Di ba? Kasi ang Senate President has the right na kukontrolin niya ang mga hearing na ito. Pwede niyang sabihin, Bato de la Rosa, stop that hearing. For whatever reason, pwedeng mapahinto ni Zubiri yung hearing na yan sa PIDEA. Pero anong nagawa? Wala. Hindi na. Hinayaan lang po ni Zubiri. Kahit si Zubiri, kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos at that time, hinayaan niya na yung hearing. Ang reason ni Zubiri for transparency, na mapakinggan, malaman ng taong bayan kung ano ang laman ng hearing na yan. So ako Tama naman din kung yung punto ni Senator Migs na gano'n na kahit pinapatigil is mas maganda nga na ituloy natin para malaman na tama yun, para malaman naman ng taong bayan kung ano talaga yung nangyayari. 'Di ba? Ngayon kung inosente lahat ng mga sinasabi ni Morales, halimbawa may pinagbibintangan si Morales, tapos napatunayan namang inosente, is wala pa ring problema, 'di ba? Mas maganda malalaman ng lahat talaga kung ano yung laman ng hearing na yun. Kung talagang napatunayan nagsisinungaling si Morales, eh di talagang mananagot si Morales doon. Eh kung may katotohanan yun, pero sa tingin ko napakalabo napakalabong ano yan. Napakalabong lumabas yung sinasabing kung may katotohanan yung sinasabi niya. Kasi talagang sa panahon ngayon is talagang napakabigat no ng nangyayari. Marami talagang makokontra o masasalubong na malalaking pader si Morales dyan. Kasi nga alam natin, administration talaga ang kalaban niya dyan. Kumbaga parang pumasok siya sa isang kuweba na punong-puno ng leon. Parang pasalamat rin kay Zubiri. Kaya napaiyak si Bato de la Rosa noong bumitiw na itong si Zubiri. Ngayon na si Cheese Escudero ang Senate President, ngayon hindi ko lang alam kung ano na ang magiging mangyari dyan sa hearing na yan. Okay? Klaro-klaro yan ha. Bundaberg Farming Vlog, taga Samar po. Taga Samar ka pala. Okay. Shout out sa mga taga Samar dyan, headed by Bundaberg Farming Vlog. Ayan, maraming salamat po. Ayan yung ating si Jinggoy, di nyo na lang ginawang Senate President. Mga moderators, ni-welcome ka na, Bundaberg Farming Vlog. Okay. Kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sasama ng loob, parang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Kumbaga parang nangyayari nito, huling-huling bumoto si Senator Bato, parang labag sa kalooban niya or naghihintay pa siya ng mga ibang boboto kay Mig Zubiri. Kaso talaga wala, no choice na. Talagang wala na, no pipirma na. Pero sana hindi nila siya pumirma o ganun, di ba? Pwede naman, di ba mga katunay? At least parang hugas kamay na to. Wala akong kinalaman yan, di ako pumirma ng kahit na ano. Kasi pumirma din si Senator Bato. Kung requirements ba lahat yun, kailangan pumirma sila lahat. So, napahiya. Ang Bato lang is hindi niya natuloy yung paninindigan nila kay sino ba to? Si Zubiri. Okay, pero malaking pagsubok kay Senator Cheese yan. Diyan malalaman talaga si Senator Cheese kung talagang magiging fair siya sa mga laban na mangyayari dyan. Diba? Kasi kapag hindi siya naging fair dyan, alam naman natin, ang mata ng taong bayan, tututok kay Senator Cheese dyan, sigurado. Kung ano yung magiging performance ni Senator Cheese bilang Senate President. Kung siya ba'y magiging transparent sa lahat.
siguro may pinag-usapan itong si Zubiri at si Bato na talagang this is for the taong bayan, no? Gagawin ko ito para sa taong bayan. So si Zubiri naman sumuporta siya kay Bato, di ba? Napaiyak na lang siya kasi yung mga plano nila hindi natuloy. Parang ganun yung mga, hindi ko lang masabi kung ano yun in particular, pero parang ganun ang daloy ng kanilang prinsipyo itong dalawang taong to. Kaya napaiyak si Bato de la Rosa. Okay? Di kaya hawak ni PRRD yung documents? Novjak, malayo yan na hawak ni Presidente Duterte ang dokumentong yan. Alam niyo ba kung bakit? Nakita yan, ang mga dokumentong ito, nung panahon pa ay mayor pa si Duterte. I think 2009. Nakita yan ni Duterte. Kasi, ang PDEA raw, kasi ito yung sabi, ang PDEA, meron yung mga list of names kung sino yung mga high profile na involved sa mga ganitong bagay. Ngunit, subalit, si Duterte po ay hindi po nangingialam sa mga senador o kung saang-saang lugar kasi at that time mayor lang po siya, meaning ang kanyang pinakialaman ni Duterte ay yung kanyang baluarte lamang po, yung Davao City. So nakita lang niya, yan ang sabi ni Duterte, nakita niya yung pangalan ni Bongbong Marcos at that time. Okay, so kaya nga nung time ng kumpanya, yung the last election nung nanalo itong si PBBM, sa kampanya ni Duterte talagang hindi ito nagsisinungaling na nakita niya talaga. Diba? Yun naman talaga ang sabi niya. Nakita niya. So, siguro, itong si former President Duterte, talagang babanggitin niya yun kasi yung programa niya nung time na siya ay presidente is tungkol pa naman dito sa pagsugpo ng bawal na gamot. So, kailangan niya talagang ipaalam sa taong bayan na merong tumakbong presidente na gumagamit. Yan ang kanyang Kumbaga ang bigat nun, no? Yung sinabi ni Tatay Digong, no? May tumakbong presidente na gumagamit. Naku. Naging palaisipan sa lahat yun. Tapos eto, pumuputok ngayon. Yung pinag-usapan dyan, yung PDEA leaks na yan. Pinatakbo at pinaalam sa taong bayan. Kasi it will be, sabi nga nila, it will be a failure on the part of former President Duterte na hindi niya ipaalam sa taong bayan at siya pa naman ay nagpapatakbo ng programang pagsugpo ng bawal na gamot. Diba? Yan naman talaga ang dahilan, kung tutuusin, yan ang mga reason bakit nanalo si Duterte. Diba? If you will try to analyze, yan ang reason bakit nanalo si Duterte. Dahil nagustuhan ng taong bayan ang kanyang promise na kapag siya ay mapresidente, talagang isusolve niya itong problema ng bayan natin. Ang tungkol sa bawal na gamot na ito. Okay? Para sa akin, na-solve nung panahon talaga ni FPRRD. Hindi naman naubos kasi baka ine-expect nung iba, sinasabi ng iba kasi, may pagganong-ganong ka pa, hindi mo naman naubos. Diyos ko po. Alam nyo mga katunay, no? Napakahirap talagang poksain niyang bisyo na yan, pati yung mga nagpapakalat niyan. No? Ang hirap, kulang ang 6 na taon dyan. No? Kasi, ang pinakaugat niyan, sa totoo lang, wala naman dito sa ating bansa. Ang ugat niyan talagang nasa ibang bansa. Diba? Kahit sabihin mong mawala sa bansa natin dyan, meron pa rin magsusupply at magsusupply dito sa ibang bansa niyan. Diba? Yun ang kailangan mong hugutin, yung pinakaugat niyan. Kaya napakahirap. Siguro ang nangyari lang is nabawasan. Kahit papaano, maraming natakot. Totoo naman yun. Maraming mga adok-adok sa kanto na natakot na hindi na gumamit, hindi na. Talagang nagbago talaga sila. Hindi katulad ng dati, nung mga nakakaraan wala pa sa FPRRD, talagang talamak. Dumating pa nga yun na murang-mura na lang ibinebenta yung bisyong yun. Kasi ang dami talagang humahawak ng ganun. Pero nung panahon ni Duterte talaga, naging crazy sila. Talagang grabe. Balita ko, mga nagmamahalan pa ata. Diba? Kasi hindi na sila makaporma. Diba? Hirap sila. So, eto, ngayon, wala na si FPRRD. Ano kaya ang nangyari ngayon? Sa tingin nyo ba mga katunay? Kaya ba bang magtuloy-tuloy ang mga ganong bagay? So, yun na po, at least alam natin na si Senator Bato de la Rosa, kahit matigas ito, kasi binabatikos kasi ngayon si Senator Bato de la Rosa. The reason na binabatikos siya kasi ayaw nilang makita si Bato na iiyak, ayaw nilang makita si Bato de la Rosa na malamya, ganun, okay? Ang sa akin lang, ito yung aking masasabi dyan. Ang isang lalaki po, kahit matapang yan, ang tunay na lalaki ay marunong umiyak. Yes! Yan ang katotohanan. Kasi yung lalaki, kung magpapanggap ka lang na matapang, hindi ka iiyak, o parang ganun, wala. Hindi ka matatawag na tunay na lalaki dyan. Itong si Bato de la Rosa na misinterpret ito sa mga iilan nating taong bayan.
kung ikaw ay matapang na tao, tunay ka na lalaki, dapat marunong ka ring umiyak. Kasi po, ito yung system. Ang tao, kung tunay ka na lalaki, marunong ka rin makiramdam sa iba. Kaya nga, si Senator Bato de la Rosa, ito yung isa sa mga senador na pinagkakatiwalaan po ni former President Duterte. Saka hindi naman sukatan yung porket napapaiyak yung isang lalaki, duwag na parang ganun, malambot. Hindi Lahat, kahit nga sigang-siga umiiyak din. 'Di ba? Lalong-lalo na kung talagang alam mong malapit na tao sa iyo yung mawawala. Ganyan, 'di ba? Yung alam mong may naitutulong sa iyo, alam mo namang walang ginagawang masama. Tapos ganun ang aabutin niya, 'di ba? Talagang mapapaiyak ka kung malapit ka talaga sa kanya. Hindi masamang maglabas ng emosyon kasi si Senator Bato hindi rin plastic Kasi kung plastic 'yan, 'di ba, makikita mo hindi iyak. Talagang pinapakita niya talaga kung ano yung emosyon niya Kung malungkot siya, malungkot siya. Kung galit siya doon sa taong 'yon, pinapakita niya. 'Yun yung importante sa isang sa isang politiko dapat. No, sa isang nagtatrabaho sa gobyerno. Kailangan talaga is maging ipakita mo kung sino ka, ipakita mo yung totoong ikaw. Kasi alam mo na si Bato de la Rosa ay may tunay na pagkatao ito. Kung ano ang nasa kanyang damdamin, ilalabas niya yan sa kanyang bibig. Hindi ito kagaya ng ibang mga senador dyan na porma lang ang marami. Pero si Senator Bato hindi. Matapang ito, pero nagpapakita rin na meron siyang puso. Okay? So, as I can see, sa kanyang hearing, lahat naman pinapakinggan ni Bato de la Rosa. Kasi it will be, di ba, lagi tayong bumabatikos dito kay Hontiveros, di ba? Binabatikos natin si Hontiveros kasi sometimes yung mga hearing ni Hontiveros, makikita mo talaga si Hontiveros na bias. Di ba? One example niyan is yung nangyari sa hearing. Kita mo nga dito, hindi siya lumalabas ni Kibuloy, di ba? Nababayasan tayo kay Hontiveros. Kung gagawin yun ni Bato de la Rosa para mananaig yung dokumentong yun na mapapatunayan na si PBBM ang talagang gumagamit, kung ididiin ni Bato de la Rosa yung isang parte, no? Matatawag rin natin na magiging bias si Bato. So doon pa lamang sa hearing na yan, ipinapakita ni Bato de la Rosa na hindi siya bias. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, credits doon kay Sir, yung nagsasalita, no? Yung binigyan natin ng reaksyon. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Kita nyo ba, kabawasan ba ng pagkalalaki ang pag-iyak? Di ba? Inaano nila yung pag-iyak si Senator Bato. Baga anong pakinaman nila doon? Mas maganda yung totoong tao kaysa hindi. Di ba mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.